Hello, ako po si Pater Nuez Maquel, ang inyong religion reporter. Nandito tayo ngayon sa Intramuros, Manila, sa tapat ng Manila Cathedral, kung saan nagaganap ang isang senakulo. Isa itong pagsasadula ng paghihirap ni Jesucristo. Ito, ang dami mga nanonood sa senakulong ito, mga pilgrim, mga turista dito sa Manila Cathedral. Lapitan lang natin ng kaunti yung senakulo. Itong senakulo ay isa sa mga tradisyong Pilipino tuwing mahal na araw. Marami mga kabataan ang sumasali sa mga senakulo gaya nito. At buhay na buhay yung Manila Cathedral ngayong mga mahal na araw, lalo na sa mga panahong ito, pinakabanal na panahon sa simbahang Katolika. So, pasok lang tayo dito sa Manila Cathedral. Meron tayong security check. Nalagay lang natin yung ating bag dito. Ayan. Okay, ayan. Para ito sa seguridad ng mga bumibisita sa katedral. Dito sa Manila Cathedral, isa sa mga pinaka mahalagang simbahan sa Pilipinas. Sinasabi nga nila ito raw yung mother of all churches dito sa Pilipinas. The seat of the Archbishop of Manila. Maraming mga pilgrims na nandito para magdasal, no? Para magsagawa ng bisita, iglesia, yung tradisyong Pilipino kung saan pumibisita tayo sa iba-ibang mga simbahan para magdasal ng Stations of the Cross. Ito kasi yung altar. Magbabaw kapag dumaan sa altar. Ito, no, makikita ninyo yung mga kababayan natin na nagdadasal ng Stations of the Cross dito sa Manila Cathedral. Ito, yung mga Stations of the Cross, yung mga iba-ibang mga episode o mga tagpo sa pasyon ni Jesucristo. Yan. Paganda nitong Manila Cathedral, bawat sulok merong mga tagong mga gems, no? Ito yung kung saan nagbibinyag. Ito yung mga holy oils. Ito mga relics, no? Mga relic na mga santo, mga bahagi ng katawan o kanilang mga personal items. Ito naman yung mga holy oil. At ito yung lugar kung saan nagbibinyag, yung baptistery. Kasalukuyan, ngayong Holy Wednesday, may mga kumpisal din na nagaganap sa iba-ibang bahagi nitong Manila Cathedral. Ito, no? Confessions ongoing. Ito yung mga kababayan natin na nangungumpisal dito. At dito, sa confession room na ito, yung nagpapakumpisal ay walang iba kundi ang Arsobispo ng Maynila, si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Ayan siya. Si Cardinal Advincula, nakaugalian na raw niya na magpakumpisal dito sa Manila Cathedral. Medyo, siyempre kung Arsobispo ng Maynila yung makikinig sa yung kumpisal, medyo kakabahan ka yata ng konti. Although, kilala si Cardinal Advincula sa pagiging pastoral sa kanyang approach, no? Ibig sabihin, mapag-alaga sa mga tao. Ito yung
altar ng Manila Cathedral, no? Ang ganda, no? Marami pa rin mga ibang pumipila para sa kumpisal dito sa Manila Cathedral. Confessions are ongoing, no? Ang schedule ng kumpisal ay hanggang alas 4 ng hapon lamang ngayong Holy Wednesday. Dito may kumpisal dito. Ayan. Pag nakita ninyo na nakailaw yung green, ibig sabihin may tao sa loob ng kumpisalan. Naku, wala pa ito dun sa mga makikita nating dagsa ng mga tao sa Holy Thursday at sa Good Friday. Ngayon kasi may pasok pa yung mga tao, no? Pero ito na nga, pakita lang natin yung schedule dito sa Manila Cathedral para sa guidance ng lahat, no? So, Holy Thursday, nababasa niyo ba? Yan. Ito yung mga seremonya dito sa Manila Cathedral ngayong mga mahal na araw. Maganda yung atmosphere dito dahil syempre ito yung sentro ng pananampalataya, yung katedral, yung pinakamahalagang simbahan sa diocese. Ito yung sentro ng pananampalataya. Dito rin yung parang headquarters ng obispo. Syempre bago tayo umalis ay meron din ditong souvenir shop. Lalo na yung patrona nitong Manila Cathedral, Immaculate Conception. Ayan siya. At marami pang mga ibang mga santo na binibenta dito. Ayan. Ito si Saint Carlo Acutis, the first millennial saint. Mga iba-ibang mga crucifix, banda rito. Mga prayer guides, si Santo Niño, Saint Padre Pio, at mga t-shirt ng Manila Cathedral. So, ito na, no, palabas na tayo dito sa Cathedral. Kikita na naman natin, lapit naman sa mukha ko ng camera. Ito ulit, yung senakulo. Tuloy pa rin yung senakulo. So, dito sa Manila Cathedral, tapat ng Manila Cathedral. At tuloy pa rin yung iba-ibang mga ritual ng mga Pilipinong Katoliko ngayong Holy Week. Sumasama man tayo dito o hindi natin maipagkakailan na ito ay isang panahon ng pagpapahinga at pagdinilay at pananahimik para sa lahat. Lalo na ngayong panahon na napakagulo ng mundo, napakagulo ng bansa. Kailangan ng kaunting katahimikan, kailangan ng kaunting liwanag. Mula dito sa Intramuros, Manila, ako po, si Paterno West Macael, ang inyong religion reporter.